Nanyayaan po ba sana tayo po ay tumayo at atin pong muli buksan ang ating mga Biblia. Nasa Romans 15 po tayo, no? Nabasa na po natin kanina yung verses 1 to 7. Basahin na lang po natin ang verse 5 hanggang 7. Talata 5, 6 hanggang 7. 5, 6, 7 po. Romans 15, verse 5 to 7. Basahin ko po siya sa ESV. Kung inyo pong salin ng ESV ay pwede po kayong makisabay. Ano po? Verse 5. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus. Verse 6. That together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Verse 7, therefore welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. Tayo po'y sumandaling yumuko at manalangin. Let us pray. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you muli, Panginoon, sa buhay at kalakasan na meron po bawat isa sa amin, maging sa pribilehiyo at kalayaan na kami, Panginoon, ay magtipon sa dakong lugar na ito upang manambahan po sa iyong banal na pangalan. Dalangin po namin, Panginoon, na sa umagang ito, bahagi po ng pananambahan ay ang aming pakikinig po ng pangangaral ng iyong banal na salita. Ang dalangin namin, Panginoon, ay kumilos ang banal na Espiritu para bigyan po kami ng wisdom, ng knowledge, ng understanding, and moreover, Lord, yung desire and ability to obey or to submit doon po sa aming mga mapakikinggan na pagbibilin sa aming buhay. Kung ito man po ay pagsasaway, ito po ay aming maisuko sa iyo. Kung ito po ay mga alituntunin, ito po ay aming mahakbangan. Upang patuloy po namin makanasan ang kagalakan po ng aming kaligtasan sa Panginoong Jesucristo at upang patuloy, O Diyos, na maluwalhati ka po sa aming kalagitnaan. Ito po yung layunin ng aming buhay at maging layunin po ng iyong iglesia. Ang bigyan ka po ng kapurihan, kaluwalhatian sa lahat po ng aming pong gagawin. Sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdakila Ama. Ang lahat po ng ito ay sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ay magsabi ng Amen. Okay, makakaupo na po bawat isa. Last week po ay naibahagi ni Elder Marhel yung ating sermon series on the Book of Psalms. Nasa chapter 5 na po tayo, no? Yung leading us into His righteousness. Nasa chapter 5. Ngayon po, babalik tayo sa Romans. Sa sermon series on the book of Romans. At sa pagkakataon po ito, malapit na tayong matapos. Kasi second to the last chapter na lang po itong ating pagbubulayan sa umagang ito. Romans 15, no? At binasa po natin yung verses 1 to 7. Kung babalikan po natin, pagbabalik tanaw, naalala niyo po na ang ating pinagbulayan sa Romans last time ay yung Christian liberty and liberty of conscience. Naalala niyo po yon? Na kung saan ang mga Kristiyano ay may kalayaan na mula po sa mga seremonyal na kautusan ng lumang tipan. Ibig sabihin po, hindi na po tayo natatali sa mga tinatawag po na pagbabawal ng tao. Kundi tayo po ngayon ay may kalayaan ng gawin ang mga bagay po na kung saan ay may pag-iingat din naman. Kailangan po nating pag-ingatan na hindi ito makatitisod sa ating kapwa mananampalataya. And ang kasunod po nito ay Romans 15, ang tinatawag po natin na Christian liberty and liberty of conscience. Pag maingat po natin ginamit yan, ay magiging matibay ang bawat miyembro ng iglesia. No? Kung maingat natin gagamitin yung Christian liberty natin, ay magkakaroon po ng matibay na pananampalataya mga miyembro na kung saan ay mauuwi naman sa tinatawag nating pagkakaisa or unity. At yun po yung ating pagbubulayan sa umaga pong ito. Ang title po ng ating preaching or message sa umagang ito is Building Up One Another by Christ's Example or Building Up One Another in Christ. Isa po sa obligasyon ng mga mananampalataya, hindi lamang po ng pastor last week. Andun po tayo sa GMA Cavite. Yung Charity and Faith Church po ay kanilang inordinahan, yung kanilang pastor. At may mga pagbibilin, no? Trabaho po ng pastor na pangalagaan ng tupa at maging ang member din naman po ay suportahan ng panawagan na inyong pastor.
Nais ko pong makita niyo dito ang pagbe-build up with one another, ang pagpapatibay sa mga mananampalataya sa loob ng iglesia ay hindi lamang trabaho ng pastor, kundi trabaho nating bawat isa na patibayin ang ating kapwa mananampalataya sa loob ng iglesia, patibayin sa pananampalataya. No? So yun yung pagbibili ni Paul dito. We are to build up one another sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo at ang kanyang halimbawa. No? At meron pong 4 na bagay. No? May 4 po ditong aplikasyon na kung saan paano po natin mapagtitibay ang bawat isa at ito'y mauuwi sa tinatawag nating pagkakaisa. No? Yun po yung ating topic. Paano natin patitibayin ang pananampalataya ng isa't isa na mauuwi sa pagkakaisa. No? Building up one another for the unity of the church. No? May 4 po na bagay. Unang-una, sabi po ni Pablo dito, no? Sabi ni Paul, selfless conformity to Christ. Yung hindi po nating pagiging makasarili na kung saan ito po ay nahahawig sa halimbawa ni Kristo. Verse 1 to verse 3. Sabi po sa verse 1, muli, balik po tayo sa scripture. We who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak. Tayong malalakas ay may obligasyon na buhatin ang mga pagkukulang ng mahihina and not to please ourselves. Hindi po tayo narito upang bigyan ng kaluguran ang ating sarili. Let each of us please his neighbor, kundi bigyan ng kaluguran ang ating pong malalapit sa atin, at sa kontekstong ito ay ang mga mananampalataya, to please his neighbor for his good, to build him up. In verse 3, for Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproach you fell on me. Tingnan niyo po, imayin natin yung teksto. Sabi po doon, we who are strong, tayo na malalakas. Sino yung pinatutungkulan ni Pablo dito? Yung pong tinutukoy ni Pablo dito na malalakas ay ang mga Kristiyano na kung saan ay nauunawaan na nila yung konsepto ng Christian liberty in Christ. Malalim na sila sa pananampalataya, namumuhay na po sila ng merong kalayaan kay Kristo. At in-identify naman ni Paul yung mga mahihinang doon sa iglesia bilang mga Kristiyano na kung saan ay nagkakaroon pa po ng struggle to exercise their Christian liberty in Christ. Mga bagong mananampalataya, kumbaga. Isa example dito, for example, no? May mga patotoo ng mananampalataya na naging Kristiyano coming from cult or kulto. And we know that the INC, Iglesia ni Cristo, is a cult. Kasi yung pong tinatawag natin na essentials of the Christian faith, they reject that. So sa INC, may isang turo po dyan na bawal kumain ng dinuguan. Na po. Pero if we would study the Bible, there is no such pagbabawal. Meron sa Old Testament, pero that is not for the Christians. Kasi sa Old Testament, wala pa si Christ. So yung Israel during that time ay pinapreserve ng Panginoon na maging iba sila sa ibang nations. Pero nung dumating si Christ, remember, even si Peter nakakita ng vision na ibinaba yung mga hayop. Sabi ng Panginoon sa vision, kumain ka. Sabi ni Peter, hindi ako kakain yan, Lord. Sabi ng Panginoon, hindi, nilinis na lahat yan. Dahil si Kristo ay dumating na. No? So, may turong ganyan. Imagine this, isang dating INC na hindi kumakain ng dinuguan, and then tayo, we believe that hindi naman sinabi sa Bible na bawal yon. Bawal yon pag walang puto. Pwede tayong kumain. Pero pag isang, alam natin, coming from ganun na kalalagayan, bago pa lang siya, hindi pa na ituturo ito, you should waive your right to eat dinuguan. Huwag ka nalang kumain muna until such time na maituro niya na natin sa kanya at yung conscience niya ay malakas na to do that. Kasi tingnan niyo po, kung kakain tayo noon because we are strong Christians, we understand Christian liberty, kakain tayo noon, hindi tayo magkakasala. But, pag meron pong natisod, nagkasala na tayo. So yung sinasabi doon, yung mga weak Christians are those na mga bago sa pananampalataya that could get offended sa liberty na pwede nating gawin
Meron din mga extreme na galing sa mga cult, no? Ang babae hindi pwede magmaong. Hindi pwede kundi palda lang talaga lagi. No? So, paano natin iti-treat yun kung bago siyang mananampalataya? No? So, ito po yung tinatawag natin na weaker brothers or sisters in Christ. Usually, yung mga bagong mananampalataya na hindi pa naintindihan yung Christian liberty and liberty of conscience. And then yung mga stronger brothers are those who are able to exercise their Christian liberty na kung saan ay dapat din namang may pag-iingat. Kaya sabi ni Paul dito, we who are strong have an obligation, may obligasyon, yung mga malalim na sa pananampalataya, to bear, buhatin, with the failings of the weak, and not to please ourselves. So, sa halip na i-practice mo yon, kung alam mong mayroong weaker brother na pwedeng matisod, you should waive your right. For the meantime, na hindi pa siya tinuturuan. And sabi po diyan, si Paul, ang instruction niya sa mga strong, instead of using your Christian liberty for their own enjoyment, they should rather not, if a weaker brother would be offended or stumble in their faith. Kagaya ng diniscuss natin sa previous sermon, no? May certain foods or drinks, clothing, activities na hindi naman explicitly called sa Bible as sin, pwede nating i-enjoy, pero if it would offend a fellow brother in Christ, we should sacrifice our own freedom for the sake of the weaker brother, no? Upang hindi maapektuhan yung kanilang conscience and yung life of faith nila. So, kailangan dito talaga ay yung next point. Mamaya na po. May next point po tayo. So, we have an obligation, no? Huwag basta-basta na gamitin natin yung liberty natin. No? We have an obligation. Lalo na kung may mga bagong mananampalataya kay Kristo that we need to teach them about Christian liberty. Dati hindi po natin to masyadong napag-uusapan eh. Pero sa Reformed, talagang malinaw ito. May kalayaan na tayo kay Kristo, ngunit maging tinatawag po na responsible. No? So, pwede kang kumain ng dinuguan, pwede kang magmaong sa church, pwede kang magkaroon ng tattoo, pwede kang maglaro ng video games, pwede kang mag-celebrate ng Christmas or tinatawag ngayon, parating na yung Easter, pwede kang makinig ng secular music, but bago mo gawin yan, you need to consider the weaker brothers. Or else, magkakasala po tayo kung we would be the reason for a weaker brother to stumble in their faith. At si Jesus, ang ating primary example dito, no? Hindi po si Jesus nagpunta dito sa mundong ito to please Himself, but to please His Heavenly Father. Sundin yung kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Paulit-ulit ko pong sinasabi ito. Walang obligasyon si Jesus na iligtas tayo. And yet, He sacrificed Himself. At ganoon din dapat ang mga Kristiyano. Huwag nating maging kaugalian na, malaya na ako sa Panginoon eh. Malaya na ako kay Christ. Gagawin ko yung gusto ko. Hindi po ganon. Kailangan po nating maging responsible bilang mga mananampalataya. Yun po yung unang punto, yung selfless conformity to Christ. You need to consider your weaker brother. You need to sacrifice your own enjoyment para hindi matisod ang ating kapatid kay Kristo. Sa verse 4 po, sabi po ng verse 4, for whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures, we might have hope. Second step, una, maging maingat sa pag-use ng iyong Christian liberty upang ma-build up yung ating kapwa mananampalataya at magkaroon ng unity sa church. Ang second point naman po is yung steadfast submission to the Scripture. O yung pong tinatawag natin po na pagpapasakop sa banal na kasulatan. Ito yung next step to building up the faith of our brothers in Christ. Turuan po natin sila at sanayin na magpasakop sa salita ng Diyos o sa banal na kasulatan. Sabi po diyan, the writings of the prophets, yung pinatutungkulan po ni Paul dito is the Old Testament. Ngunit hindi lamang po yun ang Word of God. Even yung writings of the apostles, yung naging New Testament natin,
ay ginagamit po ng Panginoon yan upang patibayin ang pananampalataya ng mga mananampalataya, both weak and strong. Kaya nga po sa atin sa Reformation, ang unang-unang sigaw ng mga Reformers is sola scriptura, the Bible alone. Wala pong Kristiyano na namumuhay ng ayon sa kanyang sariling prinsipyo at paniniwala at pamantayan. Ang isang tunay po na mananampalataya sa anumang area ng kanyang buhay ay nagpapasakop yan sa salita ng Diyos. Sa buhay pag-aasawa, sa paghahanap buhay, at sa kung ano-ano pang larangan o area ng buhay ng tao, ang isang tunay na mananampalataya ay may submission to the Word of God. Bago niya gawin ang isang bagay, ay kanya po itong tinitignan muna sa banal na kasulatan. Meron pong submission to the Scripture. Hindi pwedeng ang isang mananampalataya ay liberal sa kanyang mga pananampalataya. Especially yung woke culture ngayon, no? Yun yung modern na kaisipan ngayon, yung woke, ng mga woke culture. Ano bang tinuturo dun sa mga woke culture na yon? Naibahagi ko ito kapon sa prayer day. Yung cancel culture, yung gender fluidity, at kung ano-ano pa, no? Yung tinatawag na pagdating sa race. May kanyang pamantayan ngayon ng mundo na napaka-twisted, na laban talaga sa salita ng Diyos. At I don't believe na may Kristiyano po na meron siyang prinsipyo o pamantayan na kanyang pinamumuhay na pangsarili niya lang. Kundi ang kanya pong prinsipyo at pamantayan sa kanyang buhay ay ayon po sa salita ng Diyos. At ang scripture, sabi doon, yung endurance, alam niyo yung banal na kasulatan? Yan ang laging tinitira ni Satan eh. Kasi sabi niyan, yung scripture, nag-e-endure yan, despite yung mga attack ni Satan. Ang unang-unang attack na ni Satan sa Word of God is in the Garden of Eden. Anong sabi ni Satan kay Eva? Sinabi ba talaga ng Diyos yan? Nilagyan niya ng doubt yung Word of God. And then maraming pagkakataon po sa history ng Israel, yung scripture ay muntik mawala. And even sa modern times natin, yung panahon ni Hitler sa Germany, pinasusunog ang Biblia. Inaatake talaga yung salita ng Diyos. Pero kung titignan po natin, sabi diyan, yung endurance ng Scripture ay napatunayan na. At ang Scripture ay hindi lamang nag-endure, it has been proven to encourage and give us hope. Ang buhay Kristiyano po hindi madali. Kaya kailangan natin ng encouragement. Ang buhay Kristiyano po, may times na magda-doubt ka. Kaya kailangan natin ng hope. At yan ang ibinibigay ng banal na kasulatan sa bawat isa po sa atin. We need to teach one another yung scriptures or the Word of God. Ito po yung pangalawa. Tingnan niyo po, yung faith ni Prophet Elijah, although prophet na ito, na panghinaan. Ngunit dahil sa salita ng Diyos, na-encourage siya at nabigyan ng hope. Si King David, napanghinaan din siya ng pananampalataya. Ngunit anong sabi niya? Yung Word of God ang kanyang naging kalakasan. Si Apostle Paul, even. Gusto niya na din bumitaw halos. Pero nabuo o napatibay ang kanyang pananampalataya ng banal na kasulatan. Pangalawa po ito. Una ay yung i-consider natin yung ating mga kapatid na hindi matisod para ma-build up sila. Pangalawa is ituro natin ang salita ng Diyos. Kaya nga po napaka-importante for the pastors, for the elders and leaders ng church na maging faithful sa pagtuturo at pagbibigay halimbawa sa salita ng Diyos. At importante din lalo sa mga miyembro na makibahagi sa mga Bible studies, sa mga discipleship class, sa ating mga fellowship, upang tayo'y patuloy na maturuan ang salita ng Diyos at maging masunurin po tayo dito. Kaya nga, lagi ko pong sinasabi po ito, hindi pwede na ikaw ay Sunday goer lang. Hindi ka titibay. Kung ang pananaw mo sa iyong buhay Kristiyano ay 3 oras, ang buhay Kristiyano ay 3 oras lang sa araw ng linggo, nadadalo ka sa gawain. Gusto mong tumibay sa pananampalataya, gusto mong ma-build up yung iyong faith, you need to join yung iglesia.
sa ating mga Bible studies, sa ating mga discipleship class, sa ating pong mga fellowship groups. Kasi diyan po tayo tinuturuan ng salita ng Diyos. And on this note, sa kabila po na ang mga stronger brothers ang nagtuturo, pinapaalala po sa atin ni Paul, 3 punto po ito, sabi sa 5, "May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ." Kailangan pa din po natin itong 3 bagay na ito. Una, kanina po sabi doon, no, ingatang huwag makatisod sa iyong gagawin na Christian liberty mo. Make sure na walang matitisod upang ma-build up ang ating kapatid at magkaroon ng unity sa church. Pangalawa, ituro ang Word of God to build up yung mga kapatid. And also nga pala, alam nyo, ang Word of God, yan po ang nagbibigay din ng unity sa atin. Kasi yung unity po ay pwede po yung idaan lang sa pakikisama. Pero hindi po yan tatagal. Kapag ang Word of God ang ating pinagkaisahan, may isa tayong pinananampalatayanan, mayroon tayong confession, doon nagmumula ang tunay na unity. So that is the second point. And ikatlo, yung humble dependence on God's power. Sa kapangyarihan po ng Diyos, tayo po ay mapatitibay at magkakaroon ng pagkakaisa sa loob ng iglesia. Sa kabila po ng ating pong pagpupunyagi na magkaroon ng pagkakaisa sa iglesia, na napakahirap po itong abutin, sa totoo lang. Mahirap po yung unity sa church. Bakit? Kasi it is composed of imperfect people. Talagang may mga times na magkakasagian po tayo. Magkakasakitan, magkakaroon po ng tinatawag na tampuhan. Pero we must be reminded, maalala po natin, hindi tayo ma-discourage. Bakit? Kasi yung pong sinasabi ng Scripture, yung unity na meron ng iglesia is by the power of God. Sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos. Naalala niyo po yung Tower of Babel? Tinuturo natin to sa mga bata, tama? Sa Old Testament. Nagkaisa yung mga tao, magtayo ng tore. Nais nilang abutin yung Diyos at magrebelde laban sa Kanya. Anong ginawa ng Panginoon? Pinagwatak-watak sila. Sa paanong paraan? Ginulo yung language nila. They united, nagkaisa sila para magrebelde sa Diyos. Ngunit sa kapangyarihan ng Diyos, pinagwatak-watak sila. Pero tandaan nyo, nung dumating si Kristo, yung mga mananampalataya nagsama-sama, nanalangin sila doon sa upper room. At ano nangyari? Di ba, nagkaroon sila ng speaking in tongues? Pinagkaisa sila ng Panginoon, nakapangaral sila ng Ebanghelyo, at doon nagumpisa ang iglesia, ang church. Nagumpisa ang iglesia hindi dahil po sa merong nag-pioneer na tao. Nagumpisa ang iglesia hindi dahil sa gawa ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ito po, we are able to build up one another and achieve unity sa pamamagitan po ng humble dependence on God's powerful. Although God wants us to be responsible in striving for unity, nais ng Panginoon na tayo maging responsable sa pagpupunyagi na magkaroon ng unity sa loob ng church. Tandaan po natin na ito ay sa kapangyarihan lamang ng Diyos magaganap. And finally, yung last point po natin, ano ang reason? Bakit nais ng Panginoon na i-build up tayong lahat at magkaroon tayo ng unity? What is the reason? What is the highest purpose? Kung bakit nais ng Panginoon na tayo ay magpatibayan sa isa't isa at magkaroon ng pagkakaisa? Anong purpose ng Lord? Yung pong tinatawag nating exclusive dedication to God's glory. Verse 6 and verse 7. Sabi po dito, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Therefore, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. Ang pinakamataas po na layunin
kung bakit po ang Panginoon ay pinagbilinan tayong magpatibayan sa isa't isa, kung bakit niya po pinagbibili na tayo ay magkaisa, ay upang maluwalhati ang Diyos. Hindi lamang upang magkaroon ng peace sa church. Hindi po 'yun yung highest purpose natin in building up one another. Para magkaroon ng unity, para peace tayong lahat. Hindi lang po 'yun yung layunin. Maganda po 'yun, pero ang pinakalayunin, sabi diyan, with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Kaya importante nga po yung congregational singing. Alam nyo, when we come to church every Sunday, hindi lang po bahagi ng programa ng ating pagsamba ang ating pag-awit. Ginaganap po natin yung pagluluwalhati sa Diyos na sa pamamagitan ng isang pag-awit, nagkakaisa tayo, isa yung ating pinapahayag, isa yung ating inaawit, niluluwalhati natin ng Diyos. Hindi lang po pang fill-in lang sa program ang sama-sama natin pag-awit. That is why tinanggal natin yung bass guitar, yung drums, yung gitara. We make it simple kasi anong importante? Yung voice ng church ang dapat na lumulutang. Tuwing tayo po ay nagsasama-sama. Less distraction. Naririnig natin sabay-sabay tayong umaawit, although hindi po tayo magkakasundo sa mga ilang bagay, ngunit kapag umaawit po tayo ng papuri sa Panginoon, napakahalaga po nito. Kaya importante. Ito kaya I don't believe in online church. Pansamantala lang po yun ng pandemic. Pero wag mong gawing bisyo o habit. Na porket meron namang online, sa online na lang ako. Hindi po. Kasi hindi mo ma-achieve dun yung one voice. Na sama-sama tayo maawit sa Panginoon. Ano po? So, sabi diyan, yung kaluwalhatian ng Diyos, kapag atin pong nagaganap ang pagpapatibay sa isa't isa, at tayo po ay nagkakaisa, as expressed sa ating sabay-sabay na even yung confession natin, ay naluluwalhati po ang Diyos. Remember the context of Romans. Sumulat po si Pablo sa isang bagong iglesia, na kung saan ay may dalawang uri ng tao. Ang mga Hudyo at ang mga Hentil. Paalala ko po sa inyo, ang mga Hudyo, hindi po yan basta-bastang nakikisama sa ibang lahi. Hanggang ngayon. Pag ikay ibang lahi, ang tingin sa iyo ay aso ng mga Hudyo. Dogs and swines at baboy. Ang tingin sa atin. Meron silang pride that because they were chosen by God, binigay sa kanila yung scripture, ibinigay sa kanila ang priesthood, ibinigay sa kanila ang temple, they're the chosen nation, therefore, lahat tayo ay inferior. Sila lamang po yung kinalugdan ng Diyos at sila lang ang maliligtas. And ito yung laman ng early church noon. Even yung mga Hudyo na nanampalataya kay Kristo, they're having a hard time fellowshipping with the Gentiles. Pag sinabing Gentiles, ibang lahi. At may dalawa. And the Gentiles also, they despise the Jews. Kasi nga, mayayabang yung mga yan. No, alam nyo ba na, naalala niyo yung tagpo na merong lumapit sa Panginoong Kristo na may sakit yung kanyang anak and he's a Gentile? Sabi ni Jesus, saan? Ay, si Jesus ba yan? Or si Paul? Or si Jesus, no? Sabi ni Jesus, saan yung bahay mo? Puntahan natin, pag-pray natin. Sabi yung Gentile, ay hindi na po. Kahit sabihin nyo lang, gagaling siya. Alam nyo bakit ayaw niya papuntahin sa bahay? Hindi dahil sa magulo yung bahay niya. Hindi dahil sa ayaw niya ng bisita. Alam niya na si Jesus is a Jew, he cannot come to the house of Gentiles. Karumal-dumal yun. Nakita niyo po yung setting? So, kaya kailangan attend kayo ng TMC para matuto po tayo, no? So, dito, sa part na ito, Paul is writing to the Roman church wherein it is composed of both Jews and Gentiles. Mga bagong mananampalataya sila. And imagine gaano kahirap for the Jews to fellowship with the Gentiles and the Gentiles to fellowship with the Jews.
Yun po yung konteksto ng iglesyang sinusulatan po ni Pablo. It is a rare sight to see both Jews and Gentiles coming together. Parang imposible no na makakita ng Hudyo at ng Hentil na magkasama. Even nga yung Samaritan, yung Samaritan nga half Jew yun. Pero ayaw pa din nila sa mga Samaritans. Lalong-lalo na sa mga Hudyo, who they view as dogs and swines. Inferior sa kanila. Kaya ito po, bibihirang makita po sa panahon na yon na ang Hudyo at ang mga Hentil ay magkasama. In one place, singing hymns together, praying together, eating together. Harumal-dumal yon. Kaya kapag pinag-aralan natin ang history during the time of Jesus, dalawang klase lang ang tao, Jews and Gentiles. Pero nung dumating si Jesus, nagkaroon ng bagong kategory, Christians. Parang ang hirap makakita nun ng Hudyo at Hentil kumakain sa isang mesa, kumakantang sabay-sabay, nagtitipon, magkakasama. Yan po yung kalalagayan. At sabi ni Paul dito, sa pamamagitan ng unity na meron kayo, ang bilin ni Paul, i-build up nyo yung one another. Jews build up the Gentiles, Gentiles build up the Jews. Sabi niya, kaya nga nagkaroon ng Jerusalem Council, may pagbibilin. Kayong mga Hudyo, kayong mga Hentil, huwag naman masyadong garapalan yung pag-use nyo ng Christian liberty kasi nahihirapan yung mga kapatid yung Hudyo. Kasi may mga bawal na pagkain, bawal na damit. Hinay-hinay kayo mga Hentil. Sabi naman nun sa mga Jew, kayo ng mga Jews, kung ipapractice ninyo yung Old Testament pa din, pero nanampalataya kayo kay Christ, it doesn't matter. Kaya lang, huwag nyo naman pagbawalan ang mga Hentil sa mga hindi naman pinagbawal ng Biblia. Nakikita po ninyo yung context? Kaya you need to build up one another para may unity sa church. And if there's unity in the church, that would be a testimony to the gospel. That is the point. Sabi po sa atin, kahit sa atin, we need to build up one another upang magkaroon tayo ng unity. And that unity would help give testimony to the gospel. Yung nakita ng mga tao noon, nung early church, yung nakita ng mga Hudyo, ng mga Hentil, na ito yung church, ito yung mga Christians, nagsama-sama sila, isang bagay po yun na kung saan ay naging testimony doon sa power ng gospel. Ang sinasabi po dito ay sa pamamagitan ng unity ng Jews and Gentiles, the early church, napakita po yung reconciliating power of the gospel of Jesus Christ. Nagbati ang dalawang lahi. At sa pamamagitan ng larawan na ito, pinapakita si Kristo na kayang ipagbati ang taong makasalanan at ang banal na Diyos. Sa pamamagitan po ng tinatawag natin na patotoo ng unity ng isang iglesia, it will be a testimony to the power of the gospel. At sa pamamagitan po ng pagtutubos ni Kristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, at sa biyaya ng Diyos, naluwalhati ang Diyos sa iglesyang iyon. And that is our point sa umagang ito. You and I have an obligation to build up one another. Like for example, ako po yung pastor. If I invite you to come sa ating pong discipleship class, sa ating prayer meeting, sa ating fellowship, yung po ay aking obligation to build you up. At ikaw naman na member, na sinabihan ni pastor ng ganon, you have an obligation to build me up also. How? By listening, by obeying, yung sinabi ko pong yun. Nagiging kalakasan din po sa amin ng mga leaders na makita kayo na tumatalima po sa salita ng Diyos. Nakarinig niyo po yung sinasabi ko? We are to build you up as leaders ng church. But you're also to build us up. Malaki pong kalakasan sa amin na makita kayong tumatalima sa salita ng Diyos. We have an obligation with one another. Obligation to what? Obligation to build up one another. Bakit po? Kasi ang magiging epekto nito is unity. And that unity would be a testimony to the gospel
of our Lord Jesus Christ. So instead of using our Christian liberty, let us consider yung ating mga bagong mananampalataya kay Kristo. Although may liberty tayo, we need to be careful, no? Sa pamamagitan po na uunahin natin ang isa't isa, ako, aminin ko po sa inyo, talagang nade-discourage ako pag Friday, wala po kayo sa ating discipleship. Hindi naman po ako nagreklamo, no? Pero hindi po madaling mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi din po madali na maranasan na excited ka na sana nandun yung mga members ng church. Tapos ay walang tumatalima, walang tumutugon. As we are building you up, build up nyo din po kami. I-build up nyo din po ang mga nagtuturo sa loob ng iglesia. So, ito po yung ating paalala sa umagang ito. By putting first our brothers in Christ, kung uunahin po natin ang isa't isa, hindi ang ating sarili. We are to build up one another, and by this, ang church po ay magkakaroon ng unity, which will testify to the gospel of Christ. And this we do by the grace of God, by the power of the Holy Spirit, for the joy of our salvation in Christ Jesus, to the glory of God alone. Tayo po lahat ay tumayo at umawit po tayo ng isang response hymn sa atin pong mensahe sa umaga po ngayon. Kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalangin ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalangin ang mga buhay namin. Tayo po ay manalangin.
Dakilang Diyos, aming pong Ama na nasa langit, patuloy po ang aming pagpapasalamat sa aming pong mga natanggap na salita sa umagang ito, na patuloy po na humuhubog sa aming pananampalataya, individual man ito o sa kabuuan po ng aming iglesia. Dalangin ko, Panginoon, hindi ito manatiling karunungan lamang sa aming isipan, kundi isang bagay, Panginoon, na nasahin ang aming puso at aming magampanan po sa aming buhay. Lagi niyo po ipaalala sa amin na hindi lamang po kami narito upang kami ay patibayin, kundi ang bawat isa sa amin ay may obligasyon na patibayin ang aming kapwa mananampalataya. Magkaroon po ng pagpapaalala sa isa't isa na maging tapat po sa pagdalo sa mga gawain, sa ikatitibay po ng pananampalataya ng bawat isa, at yung obligasyon po na magpaalalahanan na kami din ay makibahagi sa mga ministeryo ayon po sa aming pagkatawag sa mga gawain po sa loob ng iglesia. Alam ko po, Panginoon, na ang bawat isa dito ay may layunin kayo sa kanilang buhay at sa konteksto, Panginoon, ng kanilang pagdalo sa iglesyang ito ay hindi sila manatiling mga tagadalo lamang, kundi sila, Panginoon, ay maging miyembro po ng iyong katawan na may kanya-kanya po na pagkatawag at tungkulin sa ikatitibay po naming isa't isa. At upang, Panginoon, makita po ang pagkakaisa na kung saan, O Diyos, ay patutuo namin para po sa ebanghelyo na aming pinangangaral, ang ebanghelyo po ng Panginoong Kristo na nakapagdiligtas. Dalangin ko, O Diyos, na ang bawat isa dito na nakapakinig po ng iyong salita ay biyayaan ninyo ng pagtugon at sila, Lord, ay magpala sa kanilang buhay, Panginoon. Muli, O Diyos, sa iyo po namin inilalagak ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila aming Ama. Lahat po ng ito ay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Sa paghahanda po sa ating komunyon, inaanyayahan po ng mga usher ay maghanda at ang kongregasyon ay sandali po munang maupo para sa ilang mga paalala. Ang ating pong komunyon ay muling pagpapaalala po sa bawat isa sa atin. Ang komunyon po ay ito'y ginagawa ng mga miyembro ng katawan ni Kristo. Ang unang-unang hakbang po sa pagtanggap ng komunyon ay ang pagbabautismo. Tandaan po natin na ang ating komunyon po ngayon ay iniaalok sa mga miyembro po ng iglesyang ito. Ngunit kung kayo po ay hindi pa miyembro ng iglesia, amin pong ipinahahatid sa inyo na inyo po munang ipagpaliban. Bakit po? Kasi sa Korinto ay meron pong mahalagang paalaala sa atin na kung tayo po ay tatanggap ng komunyon na hindi dadaan sa tamang proseso, andun po yung paghatol ng Panginoon, hindi lamang sa tatanggap, ngunit pati din sa mga nangasiwa nito. Kaya ang tinatawag po nating komunyon, ito'y pagpapahayag na ikaw ay may pakikisa na kay Kristo sa pamamagitan po ng lokal na iglesia na iyong kinabibilangan. Kung nasa puso po natin na nais makibahagi sa komunyon na ito, meron po tayong tinatawag na membership class and water baptism class this coming Saturday, dahil magkakaroon po tayo ng pagbabautismo sa 1 linggo. Bilang paghahanda po ito sa tinatawag natin na ating anibersaryo. So sa mga dumadalo po sa ating gawain, ay inaanyayahan po namin kayo na pagdaanan muna yung ating water baptism class and yung membership covenant upang atin pong matanggap yung komunyon sa iglesyang ito bilang miyembro ng katawan ni Kristo. Meron po tayong muling communion noong April 27 sa ating pong tinatawag na anniversary. That is why tayo'y nananawagan sa mga dumadalo po na regular sa ating gawain na meron po tayong water baptism class and membership class this coming Saturday, alas 4 po ng hapon. Alas 4 po ng hapon. Ang tinatawag po natin na type of communion, hindi po tayo kagaya ng ibang churches na open communion. Ibig sabihin, kahit po bago pa lang dumalo, ay pag natapat ng communion ay tumatanggap. Sa atin po tayo ay closed communion because we are protecting yung tumatanggap ng communion, even yung nangangasiwa ng communion.
Kaya nais po namin na kayo ay makabahagi sa pagkokomunyon na ito. Yun nga lamang po ay dumaan po tayo sa proseso ng water baptism class and a membership class this coming Saturday, 4 p.m. Para sa ating next communion on the 27th, ay kabahagi po kayo sa ating communion. Reminder again po, ang communion ay isang bagay po na pag-aalala at pagtanaw. Inaalala natin yung ginawa ni Kristong pagtutubos sa atin at tinatanaw natin ang kanyang muling pagbabalik. Sa pagkokomunyon ay hindi po natin pinaniniwalaan na ito ay nagbabawas ng kasalanan. Yung po ang lumang Romano-Katolikong katuruan, which is unbiblical. We partake in the communion dahil tayo ay bahagi na ng biyaya ng pagliligtas ni Kristo at inaalala natin na babalikan niya tayo. Kaya sa umaga pong ito, inaanyayahan ng bawat isa na tayo tumayo at umawit po muna tayo ng isang himnaryo bago po tayo tumanggap ng communion. As we drink this cup, we worship you. As we eat this bread, we honor you. As we offer you our lives as you have offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your sacrifice for us. We remember and worship you, O Lord. We remember all you've done for us. We remember your sacrifice for us. We remember and worship you, O Lord. Pinakamamahal na kapatid sa banal na komunyon ng Panginoon, ito'y ating alalahanin na kanyang inibig tayo at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa atin. Ating alalahanin na ang buong iglesia na binili ng kanyang dugo at sa kanyang pangalan ay inanyayahan ang mga pinanganak na muli na lumakad ng karapat-dapat sa harap ng Panginoon upang makisama sa komunyong ito ng katawan at dugo ni Kristo. Sabi po sa unang Korinto 11:24 hanggang 25, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos sa makahapon na sinabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, kinuha ni Jesus ang tinapay at sinabi, ito ang tinapay na bumaba mula sa langit, hindi gaya ng tinapay ng inyong mga magulang na nagsikain at namatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay, magpakailan paman. At gayon din naman, kinuha ni Jesus ang saro at matapos magpasalamat ay sinabi, ang sarong ito ay bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Makakaupo na po ang bawat isa at idudulot ang tinapay at ang saro. As we
Naanyayahan po bawat isa tayo tumayo para sa ating pong komunyon. Sinabi ni Jesus, ang tinapay na bumaba mula sa langit ay hindi gaya ng tinapay ng inyong magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailan paman. Kainin po natin ang tinapay. At ayon sa kautusan ay masasabi na halos ang lahat ng bagay ay nililinis ng dugo at maliban sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Inumin po natin ang sako. Ngunit kung tayo ay magsisilakad sa liwanag, nang gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na anak ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, mapagbiyaya, mahabagin, nagpapasalamat po kami dahil kami na mga makasalanan at hindi karapat-dapat ay inimbitahan niyo po sa inyong hapagkainan upang makasama po sa banal na pagkokomunyon na ito na siya pong pagpapaalala sa amin ng pagtutubos ng aming Panginoong Kristo na ginanap sa aming buhay, 2,000 taon na ang nakaraan, na kung saan ay tinatanaw namin ang pag-asa ng buhay na walang hanggang sa Kanya pong muling pagparito. Nawa o Diyos na ang kaparanan na ito ng iyong biyaya ay maging kalakasan po sa aming spiritual na pamumuhay. Magamit po namin ito, Panginoon, upang amin pong malakaran lalong-lalo na, Panginoon, yung ipinangaral kanina sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, muli dahil po sa biyaya ng pangangaral at biyaya po ng banal na komunyon na siya pong nagbibigay kalakasan upang kami magpatuloy sa aming buhay, pananampalataya at paglilingkod po sa iyo. Muli sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila, aming Ama. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen.